Okay, class. So this is a continuation of our lesson. Now our focus is about CSS fonts. So I still use the previous template from our lesson. So balik na tayo. So meron tayo again for a recap, meron tayong H1 tsaka tatlong paragraph. And then we also have the body tag. So dito sa may style CSS natin, buta lang tayo. So pinalitan ko lang yung color kanina from deep pink. So, pinalitan ko siya ng Dodger Blue. Actually, you may use the RGB version, HSL, or Hex version. It's up to you. Ayan. For the H1, since ang focus nga natin is font, so let's try to change the font color. Okay. So, let's type in color. Again, pag background color, yung background yung naiiba, yung color nun. Pero pag color, it automatically applies to the color of the text. So, for this one, pili tayo ng medyo hindi naman black, hindi rin white. So, gawin natin siyang crimson. Ayan. Light red. And then, let's add a font style. So, for first, kailangan mo na may font family. So, dito yung font style natin. So, kung makita nyo, class, may mga naka-auto-suggest na ng mga font style. Ayan. So, pili na lang tayo. To. Sans serif. Okay, so for the font family, we have this one. Ito po yung nasa local local storage natin. Pero pwede naman din po tayong mag-link ng font style online. Okay, so bakit po marami po mga font style? Kaya tayo maraming mga font style. Ang ibang tawag dyan ay fallback fonts. In case na naka-upload na po yung website nyo online at may nag-access na nito, in case na mag-fail yung isang font na in-offer natin, is meron pang ibang available na lilitaw. Ngayon, kung talaga lahat ng option na nilagay mo na font style ay hindi pa rin available dun sa client host na nag-access ng website mo, is meron ng any sans serif would do. Sans serif po kasi yung pinaka-preferred natin na gamitin. Sans serif family ng font style over sans. Okay, so we will also tackle that some other time. Okay, so meron na tayong color for our text and then font family. So, try natin pong i-run. And let's see. Sorry, hindi ito. Yung ating practice HTML. Tingnan lang natin yung changes. Ayan. Okay. So, nakita nyo yung changes. Ito po. Yun lang kasi binago natin yung H1, hindi pa yung paragraph. So, ma'am, ano po yung naging effective na font color? So, ang effective po or yung pinaka nag-run na font color is yung naunang font color. Okay? Since nasa localhost natin yan. And then, kay paragraph, magdagdag pa tayo ng available attributes para kay font color. So, let's type in color. Ayan. Blue-violet. Di bali na kung masakit sa mata. And then, we have the font family. So, mamaya na natin lagyan yung font family kasi bala kong mag-link ng font family online or font style. Ayan, fonts, add tayo ng, magkaiba po yung font style eh. Font family, yun yung style or yung pangalan ng font na gagamitin natin. Pero pag sinabi nating font style, ayan, marami tayong pagpipilian. Mga choices natin, pwede pong, ayan, normal, italic, or oblique. So, lagay natin is italic. Ayan, and then, let's add another font weight. Okay, makikita nyo naman, class, pag inan yung cursor nyo kung para saan yon. So, weight is yung kapal niya or thickness ng ating font. So, gawin natin din siyang bold. Actually, marami siyang mga, ayan. Pero, type lang natin bold. And then, let's also add a text decoration. Diba? May text decoration pa. Ayan, naka-auto-suggest na. Lagyan natin ng color. Ano kaya? Yung medyo iba naman. Light green. Light sea green. Ayan. And then, gawin nating dash. Pag po magdadagdag tayo sa text decoration, space na lang, no need for quit. And then, underline. Para naka-underline yung text natin. Ayan. And then, lagay tayo ng font size.
Font size, gawin nating 18px para medyo malaki, visible siya. So, paano naman po tayo magdadagdag ng online na font style? So, punta muna tayo kay Chrome natin. So, dito kay Google Chrome. So, type lang natin Google Fonts. Ayan. Okay. So, pili lang tayo ng mga free and available na fonts. Try natin to. Danfo. Okay. So, click lang natin. Ayan. Got it. So, meron tayong dalawang option. Pagka free siya, pwede natin siyang ma-download. Or pwedeng i-link na lang natin siya para hindi na natin siya install manually doon sa ating laptop or computer. Ayan. So, ito si Danfo. So, how do we get, ito yung preview niya. Ayan. Let's get the font. Click nyo lang yun, get the font. Yun nga yung option, pwede nyo i-download siya or get the embed code. So, ganito lang, click lang natin to kasi i-code na lang natin. Wag na natin i-download, dagdag space lang sa local storage natin. So, kopyahin nyo lang to class. Wag yung lahat, ito lang. Yung link href. Ayan, copy. Tapos, punta tayo dun sa ating HTML file. Sa likod nito, under this style sheet, just paste lang po natin yung kinopy and paste natin kanina. Ayan. So, ito. Tapos, hindi pa siya nakalink kasi di pa nakalagay. So, paano natin siya ilalagay is, ganito lang po. Type lang natin, double quotation. Ano pangalan niya? Check lang natin. Nakalimutan ko na. Kailangan kasi tama, Danfo. Okay, Danfo. Type lang natin, Danfo. And then, next, let's add quit. Sans serif. Ayan. Okay. So, testingin natin kung siya ay nag-work. Save lang natin. Huwag kakalimutan i-save. Stop ko muna yung pag-run nito. Okay. Save natin yung ating HTML file. Ayan. Okay. Run. And let's check if na-upload na yung ating font style. So, pag hindi, may error. So, double check na lang natin. Okay, ayan. So, masakit lang sa mata, pero nakita nyo yung changes class na upload yung the font. Ayan. So, okay, that concludes our lesson for CSS style. So, again, may dalawa tayong way sa pag-add ng fonts. Yung isa is yung internal lang, yung local, kung ano yung mga available na font style sa ating local computer. Or yung isa naman is through online. So, again, marami pa pong pagpipili ang website, pero isa sa pinaka-top option natin is yun nga kay Google Fonts. So, punta lang kayo kay Google Fonts. Tapos, maghanap kayo ng mga free na font.